Hi! Paano nga ba matuturuan natin yung mga batang may autism? So, yan yung tanong. Okay. Sa pagtuturo ng mga batang may autism, ang number one na dapat mayroon ka is yung patient. Okay? You need to have patience. Kasi nga, kailangan mong magtiyaga na paulit-ulit mong tuturuan kasi nga, since mahina pa yung ano nila, or since bago pa sa kanila, or hindi pa nila alam. So, you need to, kahit paulit-ulit, like a baby po na needed to learn, like ganyan. O, paano ko naturuan yung anak ko? Ulit-ulit. Go to the toilet. O, yan. Wash your hands. Paano siya natututo? Ganyan. Ulit-ulit talaga yan everyday. Many times. Yan yung routine namin araw-araw. Oh, your slippers. Iwan mo sa labas. Bilin sa guang slipper mo. Like that. Oh, take off your shoes. Ganyan. Hanggang nakasanayan niya na hindi ko na siya inuutusan na pagpasok namin galing sa labas, hindi ko na siya sinasabi na take off your shoes, take off your slippers, ganyan. Ginagawa niya na nang siya lang. Hindi niya na needed yung marunong na siya. So, about na naman yung since she's potty trained already, ayan, ginagrab or papunta siya dun sa CR, sa bathroom. Pero hindi ko siya hinahayaan na pupunta dun kasi nga baka madulas kasi yung tiles namin is parang madulas siya kahit nalilinisan siya. Ganyan yung klase ng tiles na meron kami dyan. Yung makintab na klase na tiles, hindi yung magaspang. So, delikado. Hindi ko siya hinahayaan na pupunta na siya lang. Doon dapat andyan ako. So, ginagawa niya kapag gusto niyang umihi, since she's potty trained already, ginagrab niya yung hands ko. So, ayan, ginagrab niya papunta doon sa bathroom. Gusto niya mag-CR, yung mag-poop, like that. Hindi na siya nagpo-poop kung saan-saan tulad ng last year, ng dati. Marunong na siya po. Potty trained na po talagang tawag sa kanya. She's potty trained already. Ayan, kapag excited siya laging mag-school. Diyan ako happy sa anak ko kasi nga kahit last year po sa private regular school kami, lagi siyang excited pumunta ng school, nakadamit na siya, matagal ka pa aalis kasi may kachichian ka pang ginagawa sa sarili mo, ganyan, kilay-kilay, ganyan. Siya kasing inuuna, ka-uniform na, nakasuot na ng shoes, naayusan na ng hair, may backpack na siya, yan, and then ready na siya lahat. Ikaw, huli ka, ayan. Kapag naka-ready na yan, iiyak yan dyan. Or lagi kanyang hahatakin, paalis or palabas ng bahay kasi gusto niya nang umalis. Ganyan ka-excited yung anak namin just like right now pa rin, ganun pa rin siya sa SPED. Kahit na-transfer namin siya, lagi siyang excited, ganun din yung attitude niya. At uwian, ayaw niya nang umuwi. Same sa private regular school niya dati. Kapag uwian na, ayaw niyang umuwi, ganun pa rin ngayon sa SPED. Laging excited pumasok, masaya siya sa pag-aaral niya. Masaya siya na ma-meet yung teacher niya, excited siya. Pag uwian, naku, grabing hatakan ng guro. Nung sa SPED, nabantayan ko siya sa labas. Sabi ng teacher, "Ma'am, ayaw niyang suotin yung shoes niya, ayaw niya nang umuwi." Ay, naku, ayun, pumasok ako sa room, sinusuotan ko siya, ayaw niya nang umuwi grabing hatakan nilang dalawa ng teacher niya, ay malakas din kasi to yung anak ko. Ay, say hi. Hi. Oh, good job. Yeah, I'm a good girl. Oh, sleepy. She's sleepy na, guys. Maybe we will continue chit-chatting tomorrow or next time. Kasi nga sleepy na yung anak ko katapos lang kumain. Bye!